Pilipinas, kumusta po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao, nakita nyo na? Nasaan ang mga resibo sa confidential funds ni Sara Duterte? Bumili ng mga upuan, bumili ng mga furnitures, pero acknowledgement receipts lang ang gagamitin? Hindi pwede yan. Pag bumili ka, diba, sa department store, may resibo yan. Nasaan yung mga resibo? Bakit hindi pinasa yung mga resibo na yan ni Sara Duterte? That's the first one. Second, hindi mo pwedeng gamitin ang confidential funds pangbili ng furnitures, pambili ng mga office supplies. Kasi specifically intended ang confidential funds para sa confidential na mga information na hindi mako-compromise yung inyong operasyon o makatutulong para maresolba yung mga possible na krimen na gagawin. Halimbawa, purchase of information, yan pwede. Pero yung bibili ka ng office supplies gamit ang confidential funds, bawal nga ni. Pero, sige, bawal na nga yan eh. Bawal na yan ha. Wala pa ring resibo. Ginawa nyo na nga yung bawal, sana nakatulong man lang kayo. Kung pinasa nyo yung resibo man lang, di sana nabawasan yung pagiging bawal. Yun lang yan eh. Kasi, alam nyo naman ang nangyari. Hindi talaga ginamit itong confidential funds. Yung pera na yan, hindi ginamit yan. Napunta lang yan sa bulsa ng iilan. Walang resibo sa confidential funds. Acknowledgement receipts eh. Yan ang actually loophole yan. Kasi kung gumawa ka ng acknowledgement receipts, ano lang yan eh, isang sheet lang yan ng papel. This is to acknowledge receipt of 50,000 for the purchase of etc. of information, etc. Ganun lang yan. Signed by Andy Lim. Yan yung mga pangalan. Napakadaling dayain. Diba? At ang masaklap dito sa kampo ni Sara Duterte, dinaya na nga, hindi pa pinerfect. Ang dami pang butas, walang resibo. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi 1,000 pesos, hindi 10,000, hindi 1 million, kundi millions of pesos. Sa kabuuan, 612.5 million pesos. Nailabas sa bangko. Nailabas, na-disburse. Pinatunayan ng land bank managers yan. Tapos walang resibo yan. Milyones yung pinag-uusapan natin, more than half a billion pesos ang pinag-uusapan natin dyan. Sabi nga, isang malaking sampal sa taong bayan yan. Isang pagnanakaw sa taong bayan yan. Insulto sa taong bayan yan. Yung sana na pera na yan nagamit para sa taong bayan, supposedly, pantayo ng mga classrooms, para sa social services, pangtulong, pangbigay ng ayuda, napunta lang sa bulsa ng iilan. No. Confidential funds, yung nature niyan para sa security. Ay sana nakatulong man lang yan eh, kung na-serve niya talaga yung purpose niya. Para i-secure yung seguridad ng mga estudyante, kung nakatulong man lang yan, di ba? Palpak talaga. Napakasabit talaga. Teka, may nakikita akong article kanina eh. Maganda yung write-up eh. Ito. COA testimony, yung, di ba, sumalang po yung COA auditor dyan. At ang sabi niya, bago itong sitwasyon, okay, land bank managers unusual, di ba? Ito rin na pag-audit niya sa COA, sa confidential funds, unusual din dahil Department of Education yung kanyang ino-audit na confidential funds. Kasi for the longest time, ang sinasabi niya, kailan pa siya nag-start dyan? 2014 pa. O 2014 pa siya nagsimula. Tapos, wala naman siyang ino-audit na confidential funds. O dyan sa COA, walang ino-audit na confidential funds ng Department of Education. Tanging si Sara Duterte lang ang may confidential funds sa DepEd. Ang dami niyang ginawang history. Sa banking industry lang, may ginawang kasaysayan na naman si Sara Duterte. Yung mga withdrawal na bultuhan na 125 million sa isang withdrawal lang. Sabi ng branch manager eh, sa tinagal-tagal niya eh, ngayon lang po nangyari yan. Ngayon lang siya nakakita ng ganyang withdrawal. Yung 125 million pesos, ito yung pinakasikat eh, no? Yan po yung nagastos ng Office of the Vice President para hindi po tayo nalilito kasi marami po yan, eh, no? Meron sa Office of the President, Office of the Vice President at meron din po sa Department of Education. Sabi po sa testimonya ng COA auditor si Attorney Wamil, walang isinumiting official receipts, that's number 1. Walang sales invoices at sapat na supporting documents para patunayan na legitimate ang mga pinagkagastusan. Walang official receipts, walang kahit na sales invoice at walang supporting documents. Ito sana yung mga dokumento na magpapatunay na talagang ginamit ni Sara Duterte yung pera
sa original intent niyan, sa original purpose niya. Confidential funds yan para ma-secure yung security ng kung anumang project na ini-implement nila. Pero wala eh. Kasi kung ginawa talaga nila yan, mabilis lang yan eh. Mabilis lang magpasa ng supporting documents. At yung acknowledgement receipts, hindi Andy Lim, Mr. Pikit, Mary Grace Piatos, Sinova, di ba? Halatang-halata mong may kalukuhan eh. Sabi ng Office of the Vice President, sabi ng Department of Education, may ginastusan sila. Walang question dyan, hindi rin kina-questionan ng abogado yan. May ginastusan kayong confidential funds pero walang resibo. Ikaw, maniniwala ka ba? Gumastos kayo. Walang resibo? Buti sana kung personal money mo yan. Hindi. Pera po ng taong bayan yan. Pwede ba yun? 125 million pesos, kahit yan na lang muna, wag na natin isama yung iba pa. Pera ng taong bayan, winaldas, walang resibo, payag ba kayo niyan? Okay lang sa inyo yan? Paano na lang kung maging presidente yan? Ano mangyayari sa pera ng taong bayan kung naging presidente na yan? Ito yung mga tanong. Totoo ba ang transaction? Totoo ba ang pinagbilhan? Totoo ang tumanggap? Otorisado ang pinagkagastusan ba? May kaugnayan ito sa isang lehitimong confidential operations. Yan yung kinakailangan ma-establish sana ng defense. Pero, bakit wala? Diba? Oh, totoo ba yung transaction? Sige, bumili kayo ng office supplies. Saan yung mga transaction records niyan? Resibo, isang matibay na patunay niyan. Saan nyo binili yan? Sige, pangalanan ninyo yung store. Kasi ano na ito, a matter of life and death nyo na yan eh. Sa ano ni Sara Duterte. Sa political career ni Sara Duterte. So hindi ka pa ba magsasabi ng totoo? Kung totoo talaga na binili nyo yung furnitures na yan, mabilis lang sabihin, o sige, halik kayo, samahan ko kayo. Punta tayo dyan sa furniture store na yan. Sila yung magsasabi, they have their CCTV footage na binili talaga namin yung furniture na yan. Ganun lang yun eh. May liligtas siya yung kanyang sarili, pero bakit hindi nila ginawa yan? O sige, sabi nila, kasi wala pa ngayong time ng defense na ipagtanggol yan. E di sabihin ng abogado ninyo, para hindi kayo napupulaan, sabihin ni Attorney Michael Powa, Your Honor, yan po, lahat ng aligasyon na yan, we will answer during our time, during the presentation of our evidence ng defense. Ganun lang yun eh. Para tumigil yung taong bayan kung sa tingin ninyo negative speculations itong mga to, hindi matitigil ang taong bayan, mapapahiya ang taong bayan, mapapahiya ang prosecution. Bumili ka ng office supplies, saan nyo binili yan? O sige, kung wala kayong resibo, pakita nyo yung CCTV footage, puntahan ninyo yan, o pagsalitain ninyo yung binilhan. Hindi absuelto kayo dyan, malilinis yung pangalan nyo dyan. Hindi pwedeng acknowledgement receipts. Acknowledgement receipts na nga lang, palyado pa dyan sa confidential funds na yan eh. Diba? Sa testimonya po ng COA editor, maraming gastos ang sinuportahan lamang ng acknowledgement receipts. Yun nga, problematic pa. Walang official receipts, walang sales invoice, at sa ilang transaction, walang ibang dokumentong nagpapatunay kung ano talaga ang binili, kanino binili, at bakit ito ginamit o bakit ito ginamitan ng confidential funds. Walang ganyan. Walang may paliwanag si Sara Duterte dyan. Bakit hindi nila maibigay yan? Kasi, kalukuhan lang. Malinaw naman yan. Sinabi ni Ramil Madriaga, pagkakuha ng pera, siya ang nag-disburse. Within 24 hours, ubos yung 125. Yung usapin ng duffel bag, branch manager ng land bank nagsabi, nag-i-exist yung duffel bag na yan. Gym bag pa ang term. Nagko-corroborate o tumutugma doon sa sinasabi ni Ramil Madriaga na ganyang kalaking bag ang pinaglagyan ng pera at nag-drive siya ng sasakyan, inilapag sa ganitong opisina, inilapag sa ganitong entertainment bar, etc. Ubos. As simple as that. So yung acknowledgement receipts nila Mary Grace Piatos, nila Mr. Andy Lim, nila Mr. Pikit, ano lang yan? Remedyo lang yan. Ginawa lang nila yan para linisin, palabasin na totoong ginamit nila ang confidential funds. Yun lang yun. Wala na pong ibang dahilan. Malinaw na malinaw po yan. Kayo naman mga dilis. So ngayon, proud pa rin kayo kay Sara Duterte. For President pa rin. Sara for President, yan pa rin ang sinisigaw nila. Nakita nyo na kung paano winaldas yung pera ng bayan. Kagabi, nanood ako ng 24 oras. So parang third story ata. Third story o second story yung impeachment case. Kung mapanood mo talaga, matatawa ka talaga eh.
kung paano niliquidate ng Office of the Vice President yung kanilang confidential funds Halatang halata na dinoktor. Matatawa ka talaga. Saan ka makakita? Mr. Andy Lim, si Mr. Pikit, si Miss Nova, si Miss Mary Grace Piatos. 'Di ba? Yung play of words. Kayo talaga mga DDS, sige magising na kayo diyan. Komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee na sa Facebook. Please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in the next video. Paalam po, bye-bye.